Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Ang ating pong pinag-aaralan, ayon po sa aking pagkaintindi, ay tungkol po sa mga taong isinusugo ng Diyos sa ating kapanahunan. Basahin po natin yung sa Exodo Kapitulo 3, talatang 7. Sinugo ng Diyos si Moises upang iligtas ang Israel. At sinabi ng Panginoon, aking ngang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Ehipto at aking dininig ang kanilang daing dahil sa mga tagapagpaatag sa kanila sapagkat talastas ko ang kanilang kapanglawan at ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Egyptyo upang sila isampa sa isang mabuting lupain at malawak mula sa lupain niyaon sa isang lupain binubukalan ng gatas at pulot sa dako ng Kananeo at iba't ibang mga bayan po yung nakalagay dito. So ito po yung isang sa natutunan ko dito sa pananampalatayang ito, na ayon din po kay Apostol San Pablo, dahil nga po sa dami ng mga taong sabihin lang po natin, diretsa po natin, marami sila na mga nagpanggap na mga sila daw yung mga sugo. Kaya nga po sila ay nakahakot ng napakaraming mga miyembro. Siguro naman po ay panahon na para maalaman ng lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo na ito palang mga sinasabi nila mga sinugo daw. Hindi ko po alam kung bakit hindi nila maunawaan at maintindihan na ang mga sinusugo o yung mga tunay na sugo ay puspos ng biyaya at kapangyarihan. Kaya nga po sa lahat ng mga taong nagpapanggap na sugo, sagutin niyo po yung tatanong ko sa inyo. Kayo ba ang tunay na sinugo talaga? Kayo ba ay puspos ng biyaya at kapangyarihan? Nakakausap niyo ba ang ating dakilang Ama? Yan lamang po, sagutin niyo po yan sa inyong mga sarili. Dahil ang tunay na sugo ay may komunikasyon. Sila pong dalawa ng ating dakilang Ama ay may continuous communication. Isa po yan sa dapat maalaman ng mga taong sila daw ang mga sinugo. Sila po ay may mga dikta ng mga banal na espiritu. Isa po yan sa malinaw na dapat nyo pong malaman. At ang tunay na sugo, marami po iyang mga katangian na mga hiwaga na matatagpuan ka sa kanya. At ang tunay na sugo, hindi po sila nagpayaman na humakot sila ng milyong mga miyembro para lamang pagkakitaan lang pala. Na sa katotohanan, kapag ang kanilang mga miyembro ay mga nagkasakit na, nagkaroon ng mga karamdaman, wala man lamang maitulong ang mga nagsasabing sila daw ang mga sugo sa kanilang mga miyembro na may mga sakit at karamdaman. So sana sa mga bagay po na ito, lahat ng mananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo, mapagbulayan niyo po yung lahat ng aking mga sinasalita. Makinig ang may pandinig. Dahil si Propeta Moises nang siya ay sinugo ng Diyos, napakalinaw po yung binasa natin sa banal na kasulatan, siya ay may connection sa ating pong dakilang Ama. At siya ay binigyan ng authority, binigyan siya ng duty, na para po bang isang kawal na bago gampanan ng kanyang tungkulin, nag-report muna siya sa kanyang maestro, sa kanyang amo, sa kanyang commander. Datapat yung mga nagpanggap na sugo
at yung mga nagpapanggap na mga matataas sa kanilang mga relihiyon, sino po ba ang nagbigay sa inyo ng authority? Kayo po ba ay binigyan ng authority ng ating dakilang Ama? Kayo po ba ay may mga koneksyon, communication sa ating pong dakilang Ama? Sana po ay sagutin ninyo sa inyo na lamang sarili para maalaman nyo na kung ano ba talaga ang mga katangian ng tunay na sugo. Pangalawa, ang tunay na sugo ay may mga, siya po yung tinatawag na Kristo sa ating kapanahunan ngayon. Ano ba ang Kristo? Karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay walang kapangyarihan, alam mo na ikaw ay isa palang nagpapanggap na sugo. Maliwanag na maliwanag po yan na narinig mo sa aking mga labi. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, lalong-lalo na po sa lahat ng mga mananampalataya na kanila daw mga pinaniniwalaan, sila daw yung mga sugo, hanapin nyo po sa kanila ang mga biyaya at kapangyarihan ng isang tunay na sugo. Pangatlo, na dapat nyo malaman sa isang sugo, ang spiritual crown ng ating Panginoong Jesucristo ay nasa Kanya. Maliwanag po yan na dapat ninyong malaman. At sana po sa lahat ng mga tao na may mga pananampalataya, panahon na po para maalaman ninyo ang tunay na pananampalataya na dala-dala ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil marami po akong nakitang mga pananampalataya na pagkatapos nilang patayin ang Panginoong Jesucristo, sasabihin nila ang Panginoong Jesucristo raw ay isang Katoliko. At si kagalang-galang na Apostol San Pedro, pagkatapos nilang ibiting patiwarik at patayin, sasabihin nila si San Pedro daw ang kanilang kauna-unahang Papa ng Roma. Alam niyo po mga kapatid, sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga Catholic defender, maawa po kayo sa inyong mga sarili, nagkakalat po kayo ng mga kasinungalingan at iyan ay pagbabayaran nyo sa harapan ng ating dakilang Ama. Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. Exodo Kapitulo 23. At yung itinuturo nyo na yan, na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribulto, na ayaw nyong tigilan. Malaki ang pagbabayaran nyo sa harapan ng dakilang Ama kung hindi kayo magsisisi at hindi kayo magbabago. Sa totoo lamang po, ito na yung tamang panahon na pakikipaglaban at pakikidigma sa lahat ng mga relihiyon. Sa lahat ng mga pananampalataya, dapat nang maalaman ng lahat ng mga mananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo na yung kanilang mga natutunan sa mga tao na ngaral sa kanila, lahat ay mali. Although hindi ko naman po nila lahat, meron din naman po nakakapagturo ng kahit paano'y tama. Lalong-lalo na sa pagtuturo nila sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po ang sabi ng ating kagalang-galang na Apostol San Pablo, paano sila makapangangaral kung hindi naman sila mga sinugo? Hindi po ba ang ating dakilang Ama ay nagbigay ng isang pastor? Dahil ang tunay na sugo ay manggagaling po sa Diyos at hindi manggagaling sa mga tao na
yung mga namumuno ng kanilang mga relihiyon. Dahil ang sabi po ni Propeta Jeremias, Jeremias Kapitulo 3, talatang 15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng inyong mga kaalaman na tunawa. So, sa makatuwid po pala, ang magiging pastor natin, ang Diyos ang magbibigay. Kaya nga po kung itong pastor na pinagkaloob po sa atin ay ating pakikinggan. At sa lahat po ng mga nakikinig sa akin sa social media, dapat nyo na pong malaman na ang mga pastor pala, hindi po palang tao ang maghahalal, kundi ang Diyos, para wala ng tao pang maliligaw pa. So sana po mga kapatid ko sa pananampalataya, pagbulayan nyo po yung aking mga sinasalita. At sa lahat po ng mga nagpapanggap na sugo, at sa lahat ng mga pastor, ito lamang po ang nais ipaalam sa inyo ng ating Panginoon Jesucristo. Magpakumbaba lamang po kayo at magpakumbaba lamang po kayo sa pastor, yung taong ginagamit ng ating pong dakilang Ama sa ating kapanahunan, dahil ito lamang ang kanilang hinahangad, ang inyong pagpapakumbaba, na kung kayo'y magpapakumbaba at lalapit sa tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon, alam po nila ang inyong mga kakulangan, na kayong lahat ay walang alam sa hiwaga, talinghaga at misteryo ng banal na kasulatan. Yan ang alam na alam nila na inyong mga kakulangan na kayang-kayang punuan ng tunay na sugo sa ating kapanahunan ngayon, at higit pa po na kayo ay pupunuan ng mga kaalaman ng banal na espiritu ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya sa lahat po ng mga pastor, mga mangangaral ng mga banal na kasulatan, magpakumbaba lamang po kayo at pumunta po kayo dito sa kanan ng langit. Hindi po mga tao ang mangangaral sa inyo rito. Ang mangangaral po sa inyo dito ay ang tunay na sugo at ang mga banal na espiritu, at higit pa sa lahat dito, ang mangangaral sa inyo ay ang guro ng sangkatauhan. Walang iba kundi ang banal na espiritu ng ating pong Panginoon sa Kristong taga Nazaret. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na para makilala na kung sino baga talaga ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon, na siyang tinalaga ng ating pong Panginoong Diyos sa ating kapanahunan ngayon, na siyang dapat at karapat-dapat nang makilala sa buong sanlibutan. Dahil ito pong pananampalataya na to na kanyang daladala, ito po ang pananampalataya na pinagkaloob ng ating pong Panginoon, na sinasabi ninyong ang Panginoong Jesucristo ang siyang talagang pinakaulo ng pananampalatayang ito. Kaya nga po yung mga banal na espiritu, kabababa lamang po ng Inang Birhen Maria. Sino pong pananampalataya ang makagagawa ng mga ganitong kababalaghan, ng mga ganitong hiwaga, ng pagbaba ng mga banal na espiritu, kung talagang wala sa inyong pananampalataya ang mga ganitong gawain? Mag-isip-isip na po kayo. Dahil ang tunay na pananampalataya ay ginagabayan ng mga banal na espiritu. Nandito ang Ama, Anak, at Espiritu Santo, lahat ng mga arkanghel na kalangitan at lahat ng mga banal, mga doktor na kalangitan, ay nasa isang tunay na pananampalataya. Kaya nga po siguro panahon na para mapag-isipan ninyo yung lahat ng mga nangyayari sa inyong pananampalataya. Lalong-lalo na po sa mga naniniwala kay Propeta Muhammad at kay Propeta Buddha.
Ayon po sa pastor, ayon sa tunay na sugo. Panahon na para maalaman nyo yung isang lihim na ito na ang mga yan, na mga propeta na yan na inyong pinaniniwalaan ay wala daw sa kalangitan dahil hindi sila mga naging sakdal. Sino ngayon ang inyong paniniwalaan? Ang ating Panginoon Jesucristo na siyang tunay na isinugo sa ating kapanahunan ngayon upang siyang inyong pakinggan. Dahil mismo ng ating dakilang Ama ang sa Kanya yung nagbigay ng authority, nagbigay ng parangal na talagang siya lamang ang dapat pakinggan ng buong sangkatauhan. Basahin po natin sa Mateo Kapitulo 17, talatang 5. Siya lamang kaisa-isang propeta at siya lamang yung kaisa-isang sinugo ng kapanahunan nila na kinilala ng ating dakilang Ama. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na lapap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa lapap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong pinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Napakalinaw po na ang sinugo lamang nung panahon na yon ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo na hindi ninyo pinakinggan. Hindi na nga pinakinggan, pinatay pa. Subalit itong mga hindi naman talagang mga sinugong mga propeta na kagaya ni Propeta Buddha, Propeta Muhammad, siya ninyong pinaghari. Ngayon, ano ang naging bunga sa pagkilala nyo sa mga sinugong ito? Napapahamak na kayong lahat ng mga tao na hindi kumikilala sa Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga tao at mga bansa na hindi kumilala sa Panginoong Jesucristo, lahat sila ay napapahamak na. Iyang Mecca na yan, iyang Kaaba na yan na inyong kinikilalang the Holy Land. Ano ang nangyayari niyan? Samut-sari ng mga kasakunaan, dilubyo ang nangyayari sa batong itim na yan. Bakit hindi nyo mapag-unawa ang ginagawa ng ating pong dakilang Ama na ayaw ng dakilang Ama ang ginagawa niyang uring pagsamba dyan sa batong itim na yan? Sige, panoorin ninyo kung ano yung ginagawa ng ating Panginoon at ng dakilang Ama sa batong itim na yan. Samut-sari ng mga dilubyo at insekto ang bumaha sa batong itim na yan. Bakit hindi ninyo mapag-unawa yung ganitong mga bagay? Na ayaw pala ng dakilang Ama yung uri ng pagsamba na ginagawa ninyo. Dahil ang pagsamba na itinuro ng ating Panginoon Jesucristo ay malayo sa inyong ginagawa. Dahil ang tinurong pananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo ay mababasa sa Juan, Kapitulo 4, talatang 22. Dahil nung bumaba ang Panginoon Jesucristo rito, si Propeta Buddha at si Propeta Muhammad kailan nyo narinig na bumaba? Samantalang ang aming kinikilalang sugo nung kapanahunan nila na walang iba kundi ang aming Panginoon Jesucristo ay bumababa dito sa karya ng langit tuwing araw ng Sabat. Ano po ang sinabi dito sa aklat ng Juan, Kapitulo 4, talatang 22? Panahon na po para maalaman ninyo kung ano baga ang tunay na at uri ng pagsamba na kailangan gawin ng sangkatauhan upang ang mga dilubyo, kasakunan, mga lindol, gera na yan ay humupa na at mawala na. Isa lamang ang nais gawin ng sangkatauhan. Kilalanin ninyo kung sino ang tunay na sinugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. At sa kapanahunan ng ating Panginoon Jesucristo, siya ang sugo ng Diyos nung kapanahunan niya. At sa ating kapanahunan ngayon, ay nakikilala nyo sapagkat siya sumasa inyo sa bawat araw. Araw-araw kami naghahayag ng pastor, subalit hindi nyo pa rin kinilala ang tunay na sugo ng Diyos na siyang naghahayag kung ano yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo nung kapanahunan niya ay gayon din niya sinasalita ang mga inaaral ng Panginoong Jesucristo sapagkat
siya ang binigyan ng authority na humatol sa buong sanlibutan sa ating kapanahunan ngayon. Ang itinuro po ng ating Panginoon Jesucristo na dapat na uri ng pagsamba, na dapat na maghari sa buong sanlibutan sa ating kapanahunan nang tumigil na ang lahat ng mga digmaan na yan, lahat ng kaguluhan, lahat ng mga kasakunaan, mga lindol na yan, na siyang papatay ng sangkatauhan, na kung hindi po ninyo ito gagawin, kung hindi nyo paghahari ng tunay na hari, maghintay na lamang po tayo ng mga kakilakilabot, na mga mangyayaring mga kasakunaan at mga dilubyo. At kung patuloy kayong hindi maniniwala sa tunay na sinugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon at sa sugo na ating Panginoon Jesucristo noong kapanahunan nila, maghintay na lamang po tayo ng mga kakilakilabot na mga mangyayari at magaganap sa ating pong kapanahunan. Ito po ang dapat ninyong kilalanin kung anong uri baga ng pananampalataya ang itinuro ng ating pong Panginoong Jesucristo noong kapanahunan niya, na siya ay isinugo at siya rin itinuturo ng tunay na sugo sa ating kapanahunan ngayon. Juan Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 24. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nagagaling sa mga Hudyo. Bakit daw sinabi ng Panginoon Jesucristo na hindi ninyo nalalaman ang sinasamba ninyo? Dahil yung mga sinamba nyo na yan, sila Propeta Buddha, Propeta Muhammad, ano ang naitulong sa inyong mga kasakunaan ngayon ng mga propeta na yan na kinilala nyo? Di po ba wala? Dahil ang nararanasan ninyo ngayon, iyan ang ganting galaw ng ating Panginoon Jesucristo sa inyong lahat, na hindi tumalima sa kanyang ebanghelyo, na hindi pinakinggan yung kanyang lahat na mga ebanghelyo, at yung mga tao na hindi kumikilala sa Diyos ay paparusahan ng ating dakilang Ama na kanya nang dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak. Kaya po sa lahat ng mga namumuno na nagpapahirap ng kanyang bayan, dinadalaw na po ng ating dakilang Ama ang inyong mga katampalasanan. Basahin niyo po yan sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, talatang 5, na kanyang dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikapat na sali ng lahi ng mga napupot sa kanya. Kaya po mga kagalang-galang, lahat ng mga namumuno sa gobyerno, panahon na para magbigay kayo ng magandang mga kaloob sa inyong mga nasasakupan. Sila na mga umaasa sa inyo na sila inyong paglilingkuran ng buong puso ng walang halong pag-iimbot. Dahil ang sabi ng Panginoon Jesucristo, ano man ang ginawa mo dyan sa kalit-litan na yan na sumasampalataya sa akin, hindi mo yan sa kanya ginawa kundi sa akin. Kaya kung ano man ang ginagawa mo sa mga nasasakupan mo, pagbabayaran mo yan sa harapan ng ating dakilang Ama. Kung gumawa ka ng kasamaan sa mga taong iyong nasasakupan, pagbabayaran mo yan sa harapan ng dakilang Ama. Kung gumawa ka naman ng kabutihan sa lahat ng mga tao, papuri ang sa iyo igagawad ng ating pong Panginoon. Bakit po ba sinabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon na sinasamba namin ang nalalaman namin? Bakit kahit po kami nakikilala namin ang Diyos na sinasamba namin? Unang-una po sa lahat, ang Diyos na aming sinasamba ay hindi ribulto. Ang Diyos na sinasamba namin ay Diyos na buhay, na anumang oras na tawagin siya ng pastor, na anumang oras siyang tawagin at pababain ng tunay na sugo, ay agad siyang bumababa. Yan po ay ginawa ni Propeta Moises noong kapanahunan niya. Basahin niyo po yung Deuteronomio, Kapitulo 4, talatang 7 hanggang 10. Sino po sa lahat ng pananampalataya
ang makagagawa nito. Dahil ito po yung inihahamon ng tunay na sugo sa ating kapanahunan ngayon sa lahat ng mga relihiyon. Sino ang aakyat sa langit upang ibaba ang Espiritu ng ating Panginoon at ang Espiritu ng ating dakilang Ama? Bakit wala man lamang nagko-comment sa inyo? Lahat ng mga relihiyon, Iglesia ni Cristo, Romano Katoliko, mga born again, ngayon nyo patunayan na kayo nga ang mga tunay na relihiyon kung mapapababa ninyo ang Espiritu ng ating dakilang Ama. Sa inyo kami sasamba. Subalit kung kami ang makagawa niyan, kayo ba ay magpapakumbaba at paparito sa aming munting kaharian? Ito po ang dapat ninyong malaman kung ano bang uri ng pagsamba ang ginagawa namin dito sa Kaharian ng Langit. Tandaan ninyo mga kapatid ko sa pananampalataya, itong daan na ito na ginagawa namin uri ng pagsamba dito sa Kaharian ng Langit, ito ang daan na dinaanan ni Amang Adan, dinaanan ni Amang Abraham, dinaanan ni Isaac, ni Jacob, at ni Propeta Moises at lahat ng mga propeta na mga nabanal. Ngayon, kung malaman ninyo na itong pananampalatayang ito ang kanilang mga dinaanan at sila yung mga nabanal, lumapit kaya kayo dito sa pananampalatayang ito? Ang Panginoon Kristo, lahat ng kanyang mga apostol, ito yung pananampalataya na kanilang dinaanan kung bakit sila ay mga nabanal. Kaya sa lahat ng mga humahatol sa pananampalatayang ito, tumigil ka na sa iyong paghatol. Nagkakasala ka lamang dahil ang hinahatulan mo ay sila pala ang tunay na ginagabayan ng mga banal na espiritu. Dahil ang ginagawa po namin dito na uri na pagsamba ay iyon ang uri ng pagsamba na ginagawa ng ating pong Panginoong Jesucristo na siyang tinuro niya sa amin. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nauna, magdating na kayong lahat dito at pabababain ng tunay na sugo sa ating kapanahunan ngayon ang Espiritu ng ating dakilang Ama at ng ating pong Panginoon, na kung hindi niya kayang gawin, iyan ay magagawa ng tunay na sugo na hindi ninyo kinikilala. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang lahat ng mga banal ay mga Espiritu. Lahat ng mga doktor ng kalangitan, mga Espiritu. Lahat ng mga arkanghel sa kalangitan, lahat sila ay Espiritu. Kaya ang ito na itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, lahat tayong mga tao ay sasamba sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang ganitong uri ng pagsamba sa lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kailangan ng mahayag ang ganitong uri ng pagsamba at hindi pagsamba sa mga rebulto, sa mga kahoy, sa mga marmol, sa mga tanso, sa mga bakal, sa mga bato. Wala pong tinurong ganyan ang Panginoong Jesucristo, na ganyang uri na pagsamba na siyang tinuro ninyo sa mga tao na hindi na mabakbak sa mga utak ng mga tao, lalong-lalo na sa mga Catholic defender, na hindi ko alam sa mga tao ito kung ito ba'y nabaliw na. Napakalinaw po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Bakit ayaw ninyong ituro ng tama ang banal na kasulatan? Lalong-lalo na po sa mga pari. Alam na alam ninyo ang mga nakasulat sa banal na kasulatan, na kayo ang nagsasabi, kayo ang gumawa ng banal na kasulatan. Bakit hindi ninyo masunod yung banal na kasulatan na kayo yung gumawa?
Napakaliwanag po ng nakalagay po dito sa banal na kasulatan. Ang Diyos ay Espiritu at ang lahat ng sa Kanya'y nagsisisamba ay magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi po natin sasambay ng Diyos sa batong itim. Hindi natin sasambay ng Diyos sa mga rebulto, kahoy, mga bato, marmol, pilak, ginto. Sa totoo lamang po, kung makita kayo ng Diyos na kayo'y naglilingkod sa mga inanyuan na yan, lalo lamang po kayo nagkakasala. Sumpay ng tao na tumitiwala sa tao. Sumpayin daw yung mga taong gumawa ng mga rebulto na yan. At yung mga tao na sumasamba sa mga rebulto. Siguro naman po mga kapatid ko sa pananampalataya, nakikita ninyo yung mga bunga na mga ginawa ng mga nagpanggap na sugo sa ating kapanahunan ngayon. Ano ang nangyayari sa ating bayan? Ano ang nangyayari sa buong mundo? Hindi po ba lahat na lang ng kaguluhan, mga gera, mga kasakuna, mga salot, lahat ng mga kaparusahan ibinulao sa ibabaw ng lupa? Dahil sa galit ng Diyos sa sangkatauhan, dahil sa mga ginawa ng mga naunang mga mangangaral. Subalit may pag-asa pa po, mga kapatid ko sa pananampalataya. Lahat ng mga bagay na yan ay papawiin. Lahat ng mga bagay na yan ay aalisin ng Diyos. Lahat ng mga sumpa, lahat ng mga parusa, lahat ng mga kasakunaan na yan, huwag po natin hintayin pa na lalong magsiklab ang galit ng ating pong dakilang Ama. Dahil kapag sumiklab ang galit ng ating dakilang Ama, maaaring dumating sa atin ang kinatatakutan ng lahat, ang the big one na inyong kinatatakutan. Maniniwala po ba kayo na yan ay pwedeng dumating anumang oras? Dahil nung kapanahunan ng Ninunong Noe, lahat ng mga tao ay kinutya si Ninunong Noe na dahil sa tagal ng panahon ng pagdating ng pagbaha na napinatay yung lahat ng tao, kinutya ng mga tao si Ninunong Noe. Ano ang nangyari ng isang araw? Lahat ng mga tao noon ay pinatay ng Diyos. At hindi nyo po ba nalalaman na ang lahat ng mga tao na yan na pinatay ng Diyos noong kapanahunan nila ay tayo pa rin? Yung mga tao yaon na pinatay ng Diyos noong kanilang kapanahunan, nagbago lamang po yung ating mga katawang pisikal. Subalit ang ating mga kaluluwa ay siya pa rin na ayon po sa dakilang Ama nang siya bumaba dito sa kanan ng langit. Ano po ang sinabi niya sa pastor, sa tunay na sugo? Anak, walang nagbago kahit isa. Wala. Sa palagay nyo, sa tinura ng dakilang Ama, hindi kaya nag-aalab ang kanyang galit na muli na naman niyang papatayin ang sangkatauhan? Ano ang maaari nating magawa? Lahat ng mga taong nakikinig sa akin, makinig ang may pandinig. Isa lamang ang maaari nating gawin upang ang muling paggunaw ng Diyos sa sangkatauhan ay huwag maganap. Dahil marami pong nakabadyang mga panganib ang naghihintay sa ating lahat. Isa lamang ang ating pwedeng magawa. Paghari natin ang ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng mga taong hindi naniniwala sa Panginoong Hesukristo na ang pinaniniwalaan ay si Propeta Muhammad, si Propeta Buddha. Ngayon ay magbago na kayo ng mga kaisipan. Ang Panginoong Hesukristo ang inyong paghariin. Ang Panginoong Hesukristo lamang ang inyong tanggapin bilang inyong Panginoon at sariling tagapagligtas, at lahat ng mga kasakunaan na inyong nararanasan ngayon ay kanyang papawiin at kanyang aalisin yung lahat ng mga salot na yan at lahat ng kaguluhan. Wala nang mangyayaring kaguluhan pa kung paghahari natin ang ating Panginoon Hesukristo sa ating buhay, sa ating puso, sa ating isipan. Siya lamang ang ating kikilalaning ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Lahat ng mga mangyayari sa ating buhay, sa ating bayan, sa buong mundo, maghahari na ang pag-ibig at kapayapaan. Dahil pinaghari nyo
yung tunay na hari at siyang dapat maghari sa buong sangkatauhan. Yan lamang po at magandang umaga po sa inyo lahat. Sana po panahon na ng pagsisisi, panahon na ng pagbabago, panahon na para paghariin natin ang tunay na hari, ang hari ng kapayapaan, ang hari ng lahat ng mga hari, ang ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat.